Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Benji Raffles, shoutout kay Edgar Bustillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bata ka pa, pero napakabigat ng tono mo. Iyan ang itinuro sa iyo ng iyong mga magulang at amo. Sa pagpasok ng mga taong ito sa bahay, agad na sumigaw at uminom ang isang matanda. Sa kanyang tono ng pangangaral at pagmamalabas, inilagay niya ang kanyang sarili na mataas kaysa sa iba, ngunit itinuring ang iba bilang mga nunal na langgam, na naging dahilan upang hindi siya komportableng marinig. Ang ilang mga tao, kahit na ang kanilang mga salita ay hindi masyadong pangit, ngunit ang kanyang tono ay upang pigilan si Buddha na ipasok ang kanyang kamay sa iyong tiyan at patuloy na bunutin ito, na nagpapasakit sa iyo. At ang matanda sa harap namin ay ganito. Gayunpaman, hindi niya ito alam. Sa halip, isa siyang diwata at marangal, kilala mo ba kung sino siya? Maglakas loob ka bang palayain siya? Bata pa ako, hindi ko alam kung ano ang langit at lupa. Hindi mo ba iniisip kung ano ka? Kwalipikadong sabihin iyon. Sinabi iyon ng matanda, marahan niyang tinitigan ang Aaron, puno ng paghamak. Ang tinatawag na dragon na tumatawid sa dagat ay kailangang magtanong sa dagat, at kailangang malaman ng ahas kung saan pupunta. Ngumisi siya, matandang bata, huwag, mukhang alam mo lahat. Lahat ay kayang sabihin ito, ngunit hindi lahat ay kayang gawin ito, tulad mo. Sumagot si Pangolin, ano ang ibig mong sabihin, munting halimaw? Palihim na sumigaw ang mga mata ng matanda, ibig kong sabihin, ano ka? Tinanong mo ba kung sino tayo? Malamig na tumawa si Pangolin. Nang marinig ito, agad na nagalit ang matanda at gustong magsimula. Mabuti na lang at sa oras na ito, hamarang si Liu Tao sa harap ng matanda, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at mahinang nagsabi, bugbugin ang aso at tingnan ang master. Umaasa lang ito sa katabi niyang pamilyang Miso. Kung hindi, papatayin ko siya ngayon, malamig na sabi ng matanda. Magiliw na ngumiti si Liu Tao, tumingin kay Suyan at mahinang sinabi, Pamangkin Su, 3 taon na ang nakalipas mula noong huling party. Ayos ka lang ba? May puso si Tio Leo. Masaya ang pakiramdam ni Soyan sa kanyang sarili, ngunit ikaw si Tito Leo. Magalang na sabi ni Soyan habang nakangiti, mayroon akong lahat ng uri, tulad ni Go, pamangkin na si Su, may puso ka. Nang matapos magsalita si Liu Tao, lumingon siya, ang kanyang mga salita at sinabing, gayunpaman, kung nagmamalasakit ka sa akin, ang aking tiyuhin ay dapat magsalita ng tapat. Sabi ni Tio Leo, ngunit hindi ito masakit. Sinabi ni Soyan, bilang pamilya ng isang anak na babae, siya ay reserbado at mahal. Dapat siyang maghintay sa boudoir. Pero tingnan mo ngayon, bagamat ang Juying Pavilion ay hindi isang lugar ng mga bulaklak at willow, ito rin ay isang lugar kung saan maraming mga tao ang may mga mata at ulap na mga bisita ay pumupunta at umalis. Bilang Miss Su, lalabas ka lang sa lugar na ito, at nananatili ka pa rin sa 2 taon na parang aso. Ang epekto ay maaaring inilarawan bilang napakasama. Ang pangungusap ni Liu Tao ay agad na nakaakit ng tugon ng mga tao sa likuran niya. Agad na tumango ang isang matanda at sinabing, oo, kilala ang pamilya ni Miss Su sa mundo ng disyerto. Walang sino man ang hindi kumikilala sa kanya bilang isang diwata. Bukod sa maganda niyang anyo, superior siya at hindi alam ang ugali ng mga paputok ng tao at ang maamo at eleganteng loob, ngunit ngayon ay tila nakikipag-inuman siya sa downtown kasama ang isang grupo ng mga bulgar na lalaki. Kung lalabas man, natatakot akong matapakan ang iyong diwata sa puso ng mga tao. Ang mga babae ay hindi sumusunod sa moralidad ng mga babae. Kahit na sila ay mga diwata, ano ang pinagkaiba nila sa mga babae sa itaas ng bahay aliwan? Ang pinagkaiba lang ay sa pagitan ng ordinaryo at top.
Si Su at Liu ay palaging magkaibigan. Miss Su, mas mabuting makinig ka sa tito Liu mo at bumalik ka sa kabilang ospital mo sa lalong madaling panahon. Ang mga taong ito ay nakatayo sa pinakamataas na antas ng moralidad at gumagamit ng lahat ng uri ng pera na naaayon sa kanilang sariling mga interes sa iba. Tila sila ay may malalim na pakiramdam ng katwiran, ngunit sa katunayan sila ay naghahanap lamang ng mga pansariling pakinabang para sa kanilang sarili. Ito ay kasuklam-suklam. Hindi nagalit si Soyan kahit na ang emosyonal na pagbabago-bago ng mga salita ay maaaring sabihin na ang kanyang psikolohikal na kalidad kung nais niyang ilagay ito sa Pangolin Go Wild on the spot. Ngumiti siya at sinabing, nagtitipon lang si Soyan kasama ang mga kaibigan. How can he so exaggerated as Uncle Liu said? You're talking about our young lady. Mukhang kung gusto mong ipagpatuloy ang pagkain, kailangan mong isawsaw sa kulungan ng baboy. Medyo hindi nasisiyahang mamulong ang berdeng butil, presumptuous. Agad na sinaway ng matanda ang berdeng perlas, kwalipikado ka bang magsalita bilang alipin at katulong kapag nagsalita ang amo? Alam mo rin na nasa pagitan ito ng mga Panginoon. Ano ang sasabihin mo? Tumama ang berdeng butil. Bagamat si Leivzo ay isang katulong na babae, hindi siya maamo at magalang gaya ni Soyan. Matalas ang ngipin at kakaibang espirito ang dalaga. Pinatahimik na lang niya ang kanyang katandaan, friends. Biglang ngumisi si Liu Tao, pamangkin Su, ibig mo bang sabihin ay kaibigan mo ang dalawang ito? Eksakto. Hindi, umiling si Liu Tao at ngumiti ng mapait, ano ang sinabi ni Tito Liu? Nagtataka si Soyan kung anong gamot ang ibinebenta ni Liu Tao sa kanyang lang. Ang nobelang ito ay isinalin ng novelhall.com at kung binabasa mo ito sa isang lugar, ninakaw nila ang aming pagsasalin, masasabing hindi malakas ang kanyang psychological quality. Kung gusto niyang ilagay ito sa Pangolin, baka kailangan niyang mag-wild on the spot. Napangiti siya at sinabing, nagtitipon lang si Soyan kasama ang mga kaibigan. Paano siya magiging sobrang exaggerated gaya ng sinabi ni Tito Liu? You're talking about our young lady. Tila kung gusto mong magpatuloy sa pagkain, kailangan mong isawsaw sa kulungan ng baboy. Ang berdeng butil ay medyo hindi nasisiyahang, mapangahas. Agad na sinaway ng matanda ang berdeng perlas, kwalipikado ka bang magsalita bilang alipin at katulong kapag nagsalita ang amo? Alam mo rin na nasa pagitan ito ng mga amo, anong sabi mo? Tumama ang berdeng butil. Bagamat si Leivzo ay isang katulong na babae, hindi siya maamo at magalang gaya ni Soyan. Ang batang babae ay may matatalas na ngipin at kakaibang espiritu. Pinatahimik lang niya ang kanyang katandaan, mga kaibigan. Biglang si Liu Tao nginisyan, pamangkin Su, ibig mo bang sabihin ay kaibigan mo itong dalawa? Sakto. Hindi, umiling si Liu Tao at ngumiti ng mapait, ano ang sinabi ni Tito Liu? Nagtaka si Soyan kung anong gamot ang ibinebenta ni Liu Tao sa kanyang lang. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Anak ka rin ng pamilyang Su, at ang dalawang taong ito ay isang halimaw lamang, isang walang ingat na kabataan. Tinitingnan nila ang kanilang mga damit at mga katulong. Mga aso sa aso, Soyan, nalilito ka lang. Swan makipagkaibigan sa Pelaka. Nang bumagsak ang boses, medyo naging mabangis ang mga mata ni Liu Tao. Tumingin siya kay Aaron at malamig na sinabi, sinaktan mo ba ang anak ko? Eksakto. Bumalik si Aaron sa kanyang mga mata at nanatiling matatag, ay don, hindi alam ang taas ng langit at lupa. Natapos si Liu Tao, tumingin kay Soyan at ngumiti ng mahina, pamangkin Su, narinig mo rin. Dahil siya ang nanakit kay Luer ng pamilya namin, dapat siya ang kaaway ng aming Liu, pamilya. Paano magiging kaibigan ang gayong tao sa iyong pamilyang Miss Suyor? Huwag kang malito ang mga pamilyang Liu at So. Nang marinig ito, ang berdeng perlas ay biglang nagkaroon ng isang pares ng mga mata na may ilang mga waitress. Sa susunod na segundo, nakarinig lamang siya ng ilang mga kalansing. Ang mga damit sa ilang mga waitress ay nabigla sa kanilang chi sa oras na iyon. Pagkatapos, ang kamay ng Jade ay bumalik sa kanya. Saglit na lumingon at kumamo ang malambot na espada sa bawat kamay, ang pamilyang Liu ay nagbabanta sa pamilyang Su, malamig na sigaw ng berdeng butil. Direktang nagulat ang Aaron at Pangolin. Sa katunayan, ang dalawang kalakal na ito ay hindi pa namamalayan hanggang ngayon.
Ang mga tila mahihinang waitress sa paligid ni Soyan ay napakabangis na mayroon pa silang malalambot na espada na nakatago sa kanila. Ito ay lampas sa kanilang inaasahan. Gayunpaman, kung iisipin mong mabuti, tila makatwiran na ang gayong walang katulad na kagandahan ay ang anak ng pamilyang So. Mayroong ilang mga eksperto upang protektahan siya kapag siya ay lumabas. How can she do that? Wala akong masabi sa pagbabanta. Gayunpaman, kung matigas ang ulo ni Miss Su, bilang isang elder, wala akong pakialam na turuan ang aking anak ng leksyon para sa lumang So. Ngumiti ng mahina si Liu Tao, pagkatapos ay ilagay mo lang dito ang iyong kabayo. Nang malamig na uminom ang berdeng perlas, bahagyang itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at kumuha ng mahabang espada mula sa kanyang manggas at nahulog sa kanyang kamay. Ang sisiw na ito ay medyo mainit. Nakita ito ni Pangolin at hindi napigil ang mamulong. Nagkatinginan ang ilang matatanda at gustong magsimula, ngunit sa oras na ito, biglang tumayo ang Aaron sa harap ni Soyan at iba pa. Isang hinto lang, ang mga ulap ay magaan at ang hangin ay malinaw, ngunit ito ay kahanga-hanga din, ngunit ito ay tungkol sa akin at sa pamilyang Liu. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang pamilya Liu ay natigilan, ngunit tila naiintindihan nila. Pagkatapos ng lahat, bagamat kaibigan ni Soyan ang taong ito, hindi niya kakayanin ang krimen kung udyukan niya ang contradiction sa pagitan ng mga pamilyang Liu at So. Pangalawa, bilang isang lalaki, paano ka hindi kumilos bilang isang lalaki sa oras na ito? Kung hindi, mababawasan lang siya ng tingin ni Soyan. Noong panahong iyon, hindi ito maganda, ito rin ang paulit-ulit na inulit ni Liu Tao bago siya dumating. Ang kanyang paglipat ay maaaring puwersahin ang Aaron sa gitna, at walang mga tao sa loob at labas. Maliban na lang kung kaya niyang tumayo mag-isa, ngunit ang problema ay kapag tumayo na ang lalaking ito, wala nang pag-aalala para sa pamilya Liu. Hindi mas madaling durugan siya kaysa durugan ang langgam. Nang makitang nakayakap na si Aaron, hindi napigilan ni Liu Tao na matuwa at nakangiting sinabi, lalaki pa rin siya. Kahit papaano ay may responsibilidad siya sa oras na ito. Nag-aalala talaga ako na maglakas loob kang magtago, sa likod ng isang babaeng parang lumiliit na pagong. Ang matanda sa tabi niya ay mayabang din at nangingibabaw. He sneered. Mas mabuti pang mamatay ng patayo kaysa paalang. Kukunin ko ang ugali mo. Kung luluhod ka at yumoko sa iyong master ko at aminin mo ang pagkakamali mo, itapon mo na ang mga meridian mo at iligtas mo ang buhay mo sa harap ni Miss So. Siyempre, pwede ka ring mamatay ng paalang. Mamaya, gagawin ka naming hindi mabuhay o mamatay. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang isang grupo ng mga matatanda at si Liu Tao ay nagkatinginan at ngumiti, puno ng saya. Hindi napigilan ni Aaron na mapangiti at umiling, hindi ako naglaro. Sino ang hindi mabubuhay at mamatay ay hindi pa rin kilala. Hindi ka ba natatakot na tamaan ang kanyang dila ng maaga? Ano ang pinagsasabi mo? Nang marinig ang mga salita ni Aaron, napasimangot ang matanda sa kawalan ng kasiyahan. Storytelling channel sa YouTube. Hinamak ng Pangolin at inilabas ang mga tainga. Matanda, mahirap bang gamitin ang tenga mo kapag matanda ka na? Uulitin ko pa ba ito para sa kanya? Hindi ako magaling sa anumang bagay, ngunit nagawa ko ng maayos sa pag-aalaga, ang matanda. Nang marinig ito ng matanda ay hindi na nakatitig sa kanyang mukha. Humihingal siya na parang baka. Gusto niyang balatan ang Pangolin gamit ang kanyang mga mata. Hanggat nagbigay ng utos si Liu Tao, siya ang unang magwawakas sa mapot na halimaw. Malamig na ngumiti si Pangolin, hoy, isang grupo ng mga asong babae. Naghahanap lang sila ng gulo, at kung gaano kataas ang kanilang hinihipan. Muli nilang sinasalakay ito at iyon. With that, the Pangolin attached to Aaron's ear and said, kung gusto mong lumaban, hindi mo sila pwedeng samantalahin. Kapag naging beach ka, pwede kang mag-set up ng memorial archway. Nang marinig ang mga salita ng mga kalakal, si Aaron ay walang pagpipilian kundi ang mapait na ngumiti at umiling, ikaw bastard, binugbog mo ang aking anak. Ngayon bastos ka, gusto kong mamatay ka. Ang matanda ay sumigaw ng pang-aabuso. Tingnan mo, lahat ng bagay ay masama sa iyong bibig. Pangolin disdained na ngumiti, kung mayroong anumang black and white meeting, kayong pamilya ni Liu ay tiyak na mananalo sa unang lugar upang lituhin ang itim at puti. Obviously, binubuli mo muna kami. Tiniis namin ito sa lalong madaling panahon. Hindi man namin kayang makipag-away sa iyo, mabilis kaming tumigil.
Gayunpaman, si matandang yin ay pinilit ang iyang master na palihim na sinamantala kami para palayain ka. Magaan lang itong bugbugin. Ano ang sinabi mo? Binigyan ni Liu Tao ng malamig na tingin si Liu Lo. Si Liu Lo ay nagkasala, ngunit pilit pa rin niyang ipinilig ang kanyang ulo, bingi ka rin ba? Malamig na tumawa si Panggalan, Dad, huwag kang makinig sa mga kalokohan niya. I'm talking nonsense. Lahat ng naruroon ay maaaring magpatotoo. Ngumiti si Panggalan, talaga. Pagtapos ni Liu Tao, ang kanyang mga mata ay mabangis na tinamaan ang lahat ng naruroon. Ang mga taong iyon ay isa-isang ibinaba ang kanilang mga ulo, at walang nang ahas na gumawa ng hukay. Ang kapangyarihan ng pamilyang Liu at ang kapangyarihan ng pamilyang Fang ay hindi kayang i-provoke ng iba. Malamig na ngumiti si Liu Tao, napakamapangahas, munting halimaw, ano pa ang masasabi mo? Sa sandaling bumaba ang boses, ang mga matatanda sa tabi ni Liu Tao ay nginisyan din. Nang makita ito, biglang tumigas ang ngiti ni Panggalan. Obviously, hindi naman malalim ang pagpasok ng taong ito sa mundo. Sino ang nakakaalam na ang mundo ay mapanganib at ang puso ng mga tao ay hindi sinaunang? Nima, kaya mo bang maglaro ng ganito? Ngunit sa sandaling iyon, biglang sumigaw ang mga tao, kaya ko. Sa pagtingin sa tunog, isang lalaki ang dahan-daang tumayo sa gitna ng karamihan. Nang tumingin ang lahat sa lalaki, hindi nila maiwasang magulat ng husto, dahil ang lalaki ay ang waiter na binubuli lang ni Liu Lo. Sa oras na ito, ang waiter ay clenched kanyang ngipin at halatang summons up ang kanyang lakas ng loob. Sa buong view ng publiko, lumabas ang kanyang mga mata ng matatag, mapapatunayan ko na si Mr. Liu ang palaging agresibo, hindi lang niya sinasadya na ipahiya siya sa hagdan at pinilit ang mga kaibigan ni Miss Su na tumira sa silid na panggatong, ngunit hiniling niya sa akin na ihain sa kanila ang ilang pagkain na sinabuyan ng kanilang laway. Nang maglaon, pinabili ako ng mga baboy at aso at inilagay sa bahay na panggatong. Nag-away man ang magkabilang panig sa huli, gusto din ng mga kaibigan ni Miss Su na tumigil, ngunit sayang ang batang si Liu na nilalaro si Yin sa likod at umatake ng iba. Nang bumagsak ang pangalawang tono ng tindahan, nagalit ang lahat sa pamilya Liu, ngunit ang tindera na naapakan sa lupa ay umiling at mapait na bumantong hininga, gagaw kang asno. Halatang pinapante ng mabait na waiter ang sarili sa fire pit. Nagalit si Liu Tao na halos hipan niya ang kanyang balbas at nagkatinginan ang mga matatanda sa sumunod na segundo, bigla siyang tumingin sa waiter, sino ka? Ako ang sophomore ng Juying Pavilion. Nakilahok ako sa buong proseso sa oras ng insidente. Napatingin ang waiter Tao. Nakaramdam siya ng pamamanhid sa kanyang puso, ngunit nakatikom pa rin ang kanyang mga ngipin at matapang na sinabi. Pagkababa pa lang ng boses, dahan-daang lumabas ang isang elder at malamig na ngiti ang sinabi, waiter lang yan, pero halimaw lang. Anong kredibilidad ang sinabi niya? Kahit mahinhin ako, bawat pangungusap. Chucha, bigla, nang magsalita ang pangalawang anak ng tindahan sa pangkalahatan, ang kamay ng matanda ay biglang pamatong sa kanyang leeg. Sa isang malutong na tunog, ang leeg ng pangalawang bata ay nabali niya sa mismong lugar, at biglang bumagsak sa lupa na may ayaw na titig na mga mag-aaral, ngayon, may saksi ba? Ngumiti ng mahina ang matanda. Gustong tumulong ni Aaron, ngunit halatang hindi niya inaasahan na sila ay direktang papatay sa buong view ng publiko. Sa oras na ito, halatang huli na ang lahat. Pagtingin sa waiter na nahulog sa lupa, nagalit si Aaron sa kanyang mga mata. Lumahok ako sa buong proseso sa oras ng insidente. Nilinggan ni Liu Tao ang waiter. Nakaramdam siya ng pagkamanhid sa kanyang puso, ngunit nakakuyong pa rin ang kanyang mga ngipin at buong tapang na sinabi. Pagkababa ng boses, dahan-daang lumabas ang isang matanda at may malamig na ngiti na sinabi, ito ay isang waiter, ngunit ito ay isang mababang hayop lamang. Anong kredibilidad ang meron sa sinabi niya? Bagamat mahinhin ako, bawat pangungusap. Chucha, biglang nagsalita sa pangkalahatan ang pangalawang anak ng tindahan, biglang dumampi ang kamay ng matanda sa kanyang leeg. Sa malutong na tunog, ang leeg ng pangalawang bata ay nabali niya sa kinaroroonan, at biglang bumagsak sa lupa na may ayaw na titig na mga mag-aaral, ngayon, mayroon bang saksi? Marahan na ngumiti ang matanda. Gustong tumulong ni Aaron, ngunit halatang hindi niya inaasahan na sila ay direktang papatay sa buong view ng publiko. Sa oras na ito, halatang huli na ang lahat.
Sa pagtingin sa waiter na nahulog sa lupa, si Aaron ay galit sa kanyang mga mata. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!